Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa bawat tahanan, sa bawat mga pastors, mga leaders, mga tatay, mga nanay, mga tita, dito mga lola, mga anak, pati mga apo, Lord. Salamat. Hallelujah. Wala kayong lalampasan. Hallelujah. As we delight ourselves in you, you will give us the desires of our hearts. For one thing is needed. One thing really matters tonight. It is you, Lord Jesus, to honor you, to worship you, to love you with all of our heart. And Father, we give you praise, we give you glory. And Holy Spirit tonight, Holy Spirit, we welcome you, we honor you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, ang mga salitang may buhay, ito'y may dalang himala. Pag sinabi mo mangyayari, magaganap, at hindi babalik na walang bunga ang iyong mga salita. And tonight, only Jesus, our Lord, will be glorified. We thank you. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit, sa ginagawa mo sa buhay namin. Lumilikha ka ng pagkagutom na lalo naming maranasan, makilala, mapaglingkuran, masamba, maibig ang aming Panginoon Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Ngayon pa lamang sa worship pa lang, na-bless na kami. And Lord, lahat ng di para sa iyo. We desire to honor you. And we are determined, O God, to serve you. As for me and my house, we will serve the Lord. We thank you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat ay magsabi na, Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. All glory to you, Lord God. Not unto us, but to your name give glory. Oh, hallelujah. To your name give glory. Not unto us, oh Lord, but to your name give glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. We love you. Hallelujah. Parang ayaw natin matapos sa pag-worship. May na-develop sa atin gabi-gabi, di ba? Kung pwede lang talaga, gabi-gabi ganito. Kung papayag kayo. At nais ng Panginoon talaga na makapag-develop tayo. Kaya lang dapat hindi tayo nakarely dito. Dapat sa inyo mga tahanan mismo, sa ating mga sambahayan, makapag-develop tayo ng ganito klaseng kultura. Amen. Meron tayong morning watch at meron tayong gabi-gabi. Yan ang sinasabi ng Book of Joshua, meditate day and night. Meditate on His Word day and night. Hallelujah. Salamat po sa bawat tahanan at isa po talagang malaking pasalamat sa Diyos at sa inyo na nandiyan kayo gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Kasama po namin. Blessed na blessed tayo sa mga nagdaang mga week of fire natin na gabi-gabi. Salamat sa mga messages na ating narinig. Salamat sa mga pastors na nag-share po ng message. Salamat po sa inyo. Pagpatawad nyo, hindi ko na po kayo babanggitin. Kilala kayo ng Panginoon. Sapagkat it is not about us. It's all about Jesus. It's all about our Lord. Amen? Hallelujah. Ang pinaka-bottom line po, pinaka-dahilan ng ating ginagawa, no? Gabi-gabi. We want God, we want God in our life. We want God in our life and in our family. Ayaw natin tayo lang ang ligtas. Ayaw natin tayo lang nakakaramdam ng ganyang klaseng karanasan. Ayaw natin na tayo lang mag-i-enjoy. Na tayo lang ang mag-i-enjoy ng kanyang mga salita. Yan ang pinaka-bottom line ng lahat eh. We are building an ark right now of salvation sa ating mga tahanan. Rapture may happen any moment. Everything is a preparation. Originally, ang idea ng Diyos ay family. Kaya si Adan at Eva sa Garden of Eden. But the family failed. Kaya nagkaroon po ng human government. But human government is also failing. Kaya dumating ang church. The church. Sabi ni Jesus, I will build my church. Nag-fail ang Israel. Nag-fail si Adan at si Eva. Nag-fail ang family. Nag-fail ang government, ang Israel. But now the church, hallelujah,
Hindi tayo dapat mag-fail. At ang family natin, pamilya natin, pati gobyerno, dalhin sa kingdom of God. Amen? Kaya po ito yung pinaka-bottom line ng lahat ng ginagawa natin mga magulang, mga kapatid. Hindi lang yung tayo gumaling. Kasi gumaling man tayo, Bethel, mamamatay. Pero maganda gumaling, humaba ang buhay natin. Amen? May testimony. At kanina randam ko yung milagro. Kagabi sa prayer ni Pastor Ian, may milagro nangyari. Just give thanks right now. Pasalamatan mo na ang Panginoon sa iyong healing, sa iyong financial breakthrough. No? Pero higit sa lahat, we want God in our life. We want to see our homes transformed by His Word and His presence. Yun ang nais natin, makita natin yung ating mga tahanan. Ang ating mga tahanan ay mabago ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya. Kaya nga po itong message na gusto ko i-share, making our home ready for God's presence. And what brings the presence of God? Worship and word. Sabi nyo, worship and word. The truth is, ang katotohanan po, nais gumawa ng Diyos, ang Diyos ng testimony sa ating mga tahanan. Patotoo. Yung parang headlines, my headlines sa iyong pamilya, ang iyong buhay, yung mga tahanan, kung ano ang ginagawa ng Lord. God wants to bless us greatly. Ating sabihin, God wants to bless me greatly. Kayo po yung mga game changer ng iyong mga tahanan. Hallelujah. Maraming mangyayari maganda sa tahanan natin kasi may isang na born again. May isang tumanggap kay Jesus. Amen. And God wants to increase us abundantly. Not only that, no? Kung atin titingnan, sa buong Bible, it is very dominant in the Bible na gusto ng Lord mag-prosper tayo, mag-increase tayo, mag-bless tayo to be a testimony who God is and what God can do to those who trust in Him, to those who fear Him, to those who serve God. Are you ready for the blessing? Are you ready to be blessed? Sabi nga po sa Psalm 115 verse 12 and 14, sa King James sabi riyan, the Lord has mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. Ang tawag niya sa Israel, house, hindi nation. Sabagat nasa isip ng Diyos ang pamilya. He will bless the house of Aaron. Si Aaron po ito may priest, sacerdote, Levites, worshiper. And we are now, sabi nga sa 1 Peter 2:9, we are now a kingdom of priests. We are a royal priesthood. Amen. We are offering to God a sacrifice of praise, declaring His marvelous works in this generation. Sabi nga ng verse 13, He will bless those who fear the Lord, both small and great. In other words, both small and great, walang lalampasan. Ang blessing mo, wala sa iyong apelyido. Ang blessing mo, nasa connection mo kay Jesus Christ. Amen? Pag sinabing bless, He will empower you to excel. He will empower you to prosper. He will empower you to overcome. He will empower you to succeed and to exceed what is the normal. Yan pong ibig sabihin ng bless, to empower. Kaya sabi riyan, verse 14, gusto sabihin, may the Lord give you increase more and more, you and your children. So nasa isip ng Diyos ang pamilya, tatay, nanay, lolo, lola, mga anak. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Ang ganda, no? Sabi riyan, He will increase you. Not just increase, but more and more. Increase na, meron pang more and more. Hallelujah! Supernatural increase, more and more. Glory to God. Hallelujah. Bakit po sabi nga ng Psalm 35 verse 27, the Lord delights in the prosperity of His people, of His saints, of His servants. Ito po ang ating Diyos. Ganyan katindi ang Panginoon. It's very dominant. Throughout the Bible, ang Diyos gusto niya, na-bless ka. Hallelujah. Sabi nga sa Psalm 5, 11 and 12, you bless the godly, O Lord. You surround them with your shield of love. Grabing pagmahal si Yahweh. Amen. Yung pagmamahal niya, hindi lang salita. May kasamang gawa. Pagkalinga, pagmamahal. Hallelujah. Pagpapalain ni Lord. Alam po, napakahalaga na ang ating bahay ay ready.
ang ating mga tahanan ay handa. Hindi nagkukulang ang Diyos, pero maraming tahanan ngayon wasak, divided. Sabi nga ni Jesus, a house that is divided cannot stand. So ito po yung panahon, mag-build tayo ng kultura na kung saan ma-welcome ang presence ng Lord. Gusto ko yung dalhin sa Old Testament, sa kwento ni Obed-Edom, sa 2 Samuel chapter 6, verses 1 through 12. Ang sabi riyan, sa verse 1, pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Na ang background niyan sa David na establish na kanyang kingdom. Nasa Jerusalem na siya. Patay na si Saul. At ngayon na namiss niya yung presence ni God. Namiss yung Ark of the Covenant. At ngayon gusto niyang dalhin ngayon sa Jerusalem ang Ark of the Covenant. Sapagkat sa matagal na panahon, ito ay nasa Kirjat Jearim, sa bahay ni Abinadab for 20 years. At tagal nang nandoon. Ngayon namin si David, kaya tinipon niya ang kanyang mga kawal para lang kunin ang kabanantipan. Sabi ng verse 2, pinangunahan niya si David ang buong ukbo at nagpunta sa Bahalel Huda upang kunin ang kabanantipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, the glory, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng kerubin. Sabi ng verse, kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa burol, at isinangkay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Now verse 4, si Ahio ay nauna sa paglalakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw, nagwa-worship. Sila'y umaawi sa salon ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta, at pompiang. In other words, all musical instruments. They are celebrating the presence of God. Tuwan-tuwa sila. Now, may nangyari sa verse 6, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kabanang tipan. Naggalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang yon. Actually, sa English, he struck Uza. Ibig sabihin, parang tinamaan siya ng power na nag-explode siya. Kung tinin niyo sa Hebrew word, yung struck, talagang nang mahawakan niya, biglang sumabog siya. Hindi lang siya hinimatay o nag-collapse. Kung nag-collapse siya, nag-collapse lang. But there is something supernatural happened that day na nakakatakot. At noon din namatay si Uza sa tabi ng kabanang tipan. Na verse 8, tingnan niyo yung worship naging malungkot na senaryo. Naggalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hindi maintindihan ni David Actually, meron silang hindi ginawang tama dito. Ang ginawa nila, dinala yung Ark of the Covenant the way the pagan do. Sinakay sa karton. Pero hindi ito dapat isakay sa karton. Dapat yung mga Levites, ito'y bubuhatin. And never itong ahawakan. Mamamatay sila. At walang pwedeng lumapit yan. Sabi riyan, kaya hanggang ngayon, ang lugar na yon ay tinawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kabanantipan? So dito ating makikita, nagdala ng takot ng kamatayan. Ang kabanantipan. At hindi alam ang gagawin ni David. Paano i-handle ang Ark of the Covenant. Sabi ng verse 10, hindi niya ito mapanghasang dalhin sa lungsod ni David, Jerusalem. Kaya doon niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na tagagat. So ang naisip niya, dalhin na lang kay Obed-Edom. Buti ito si Obed-Edom. Siguro sa nangyari yun, David, takot a man after God's own heart. Takot na kunin, alagaan, kalingain. Ngayon, siguro lahat walang gustong kumuha. And then, ang naisip si Obed-Edom, maybe ang tawa to may testimony. Na ito'y ready. Actually, Obed-Edom is not an Israelite. Bodyguard siya ni David. And yet, may kakaiba kay Obed-Edom that made him ready for the ark. Sabi ng verse 11, itong naging resulta. 3 buwang na natili roon ang kabanang tipan ni Yahweh. At pinagpala ni Yahweh
si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Game changer siya. Pinagpala siya at na-bless ang kanyang buong sambahayan. Alam mo kapatid, mabibless ka at mabibless ang iyong buong sambahayan. Hallelujah. Amen? Ang sabi ng verse 12, ito na headlines na. Headlines na po. No? Ang buhay ni Obed-Edom. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya. Wow! Natuwa siya. Ibig sabihin, pwede palang mabless, hindi kamatayan. Excited si David. Nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya kinuha niya ang kabanang tipan at dinala sa Jerusalem. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? Now, gusto kong basahin natin sa King James, sa English, sa New King James. Sabi ng verse 11, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, o Hittite, 3 months. 3 months lang nandun, 90 days. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Hallelujah. Now verse 12. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him, all that belongs to him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. So alam na ang dapat gawin, nadala na. So, kung ating itutuloy ang ating babasahin. Now, what made Obed-Edom ready for God's presence? The question, ready ba tayo sa presensya ng Diyos? Ready ba ang ating mga tahanan sa blessing? Sa presensya ng Diyos? Actually, 4 na karakter ang ating makikita rito Si David, a man after God's own heart. Na naging over-familiar siya. Na nag-worship naman. Para tayo kumisan, marami ako. Nag-worship naman ako, mahal ko naman ang Panginoon. Bakit hindi dumating ang blessing? There is something wrong. Mali ang pag-worship. They worship God according to the pagan way. Yung ark, dinala sa maling paraan. Kinarga. So, nakorek si David sa bandang huli at nadala niya ang Ark of the Covenant. Ito yung maganda. Pag may mali sa atin, willing tayo dapat pa-correct. Amen? Huwag tayong mag-worship based on emotion. Based on your feeling. Our worship should be in spirit and in truth. Mga kapatid, bisa kasi, hindi pinatugtog yung pinaawit yung favorite song ko, hindi ako na-bless, hindi ako nangilabot. Kapatid, kung bakit tayo nag-worship, hindi para ma-bless, to bless God, to honor God. Not to be entertained, but to accommodate the presence of God. Bisa maraming Kristiyano ganun na mamali. They worship God based on emotion, based on feeling, based on tradition and religion. At dito si David, na-realize niya na dapat ang pagsamba sa Diyos according to the truth, according to the Spirit. Hallelujah. Kaya si David ay worshiper pero natangay siya ng kanyang nararamdaman. Kung minsan ganyan po tayo, mga kapatid, anong ibig sabihin niya? Kahit wala kang nararamdaman ngayon, i-worship mo si God. Kahit parang mabigat ang katawan mo, itaas mo pa rin ang iyong kamay sa Kanya. Bakit? Nagwa-worship ka, sumasamba ka, nagpe-praise and worship ka. Hindi dahil maganda ang pakiramdam mo, hindi dahil maganda ang emotion mo, hindi dahil nasa mood ka. You worship God, you praise God, because we ought to praise and worship God because He is God. He deserves our praise and He deserves our worship. Can I have an amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. So yan sa ating mga tahanan, kahit wala tayo sa church, buksan ang Bible, manalangin, umawit, mag-worship, kahit wala kang nararamdaman emotion na maganda, feelings will follow. So, nagwa-worship tayo, hindi dahil may maraming tamborin, maraming mga instrumento. Kahit walang instrumento, ang puso natin ay sumasamba. Sabi nga, ng heart of worship, with the music stops. Sabi nga, di ba? Alam niyo yan, no? It's all about you, Jesus. Not about the instrument. It's not about the lights. Oh, ang ganda ng mga lights. Ang ganda ng LED. Ang galamig ng aircon. Wow! Ang gagaling ng mga instrumento ng
Ang sarap mag-worship. No, we worship God. Hindi dahil sa mga instrumento. We worship God because He deserved to be worshipped. Out dapat. Although, ginagamit yan para i-worship si God. Pero sinasamba natin siya, hindi dahil sa mga bagay na ganyan. Sinasamba natin siya at pinapapurihan kasi karapat dapat siya. May kamukha ni Hope, may sugat na, masakit na, pakiramdam, namatayan na, nawala na lahat. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kabuhan. Purihin si Yahweh. Amen. Blessed be the name of the Lord. Ikaw na may sakit, ikaw na may problema, ikaw na parang nagkukulang sa pera ngayon. Maybe you are under testing. Blessed be the name of the Lord. He gives and takes away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Sambahin natin siya, ano man ang ating nararamdaman. Ang pangalawang karakter dyan ay si Abinadab. David, Abinadab. Si Usa, hindi ko na babanggitin muna. Si Usa kasi, Levites din yan eh. But pinapakita dyan that there is no one above the law. Ignorance of the law. Sabihin, ito tasabihin ko, i-erase yung isa. Ignorance of the law is no excuse. Hindi masasabi, hindi man pwede sabihin ni Usa, hindi ko po alam eh, bakit niyo ko pinatay? No. When it comes to God, we need to approach Him with honor, with respect, with humility, and according to His instruction, spirit and in truth. Amen? Kaya ignorance is not an excuse. My people perish for lack of knowledge. Itong si Abinadab naman, kung ating titignan, kung tayo'y susulong, o maatras sa 1 Samuel, makikita nyo sa chapter 7, verse 1 and 2, ng panahon na ito na panahon pa ni Samuel, ni Saul, and then nanakaw ang kabanantipan. And then nang makuha uli, sabi riyan sa verse 1, kinuha ng mga tagalunsod ng Jeharim ang kabanantipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. So nandun ang kaban. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lunsod ng Jeharim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Wala yung presence, wala yung glory, ikabod, So ngayon gusto lang mabalik yung kabanantipan. Pero ang nais kong pasin natin ito ganito. For 20 years, nasa bahay ni Abinadab ang kabanantipan. Pero walang blessing. Walang remarkable blessing. Extraordinary blessing na nabalita sa kanila. Ordinary lang. Ordinary lang yung nangyari kay Abinadab at sa kanyang sambahayan. Ang ibig sabihin dyan, bakit hindi siya na-bless? Alam po, ito'y minsan nakakalungkot. Larawan ito ng mga nominal Christian. They say they are Christian. They say they are worshiping God. But they lack. Nagkukulang sila sa pagpapahalaga, sa honoring God, pagrespeto, pagbibuild ng kultura ng respect sa presence of God. Hindi pwedeng pupunta lang tayo ng church at ang ating tahanan ay napapabayaan. Ang nasa lang mag-iingat, isa lang. Si Eleazar, si Abinadab, anong ginawa? Ang kanyang sambahan, anong ginawa? Bakit walang kwento ang buhay ni Abinadab? Ito ang isang goal natin sa Big of Five. I-restore ang altar ng pamilya. I-restore natin yung tamang kultura sa ating mga tahanan. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng walang pakialaman. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi pwedeng, Eleazar, tinirin ka, ikaw lang ang bahala dyan. No, hindi pwedeng ganon. Kung atin titignan si Abinadab o si Obed-Edom, konti ang ating alam sa kanya. Pero isang bagay ang alam natin na napaka-obvious. Because of the Ark of the Covenant, na-bless siya. At hindi lang siya, lahat ng nasa kanya na-bless. Ang kanyang buong household, buong sambahayan. The Lord blessed the household of Obed-Edom and all that he had. Bakit po si Obed-Edom na-bless? Bakit na-bless si Obed-Edom? Why was Obed-Edom blessed and Abinadab was not blessed?
Why? Itong nakita ko kay Obed-Edom, he was a lover of God's word. All he want is God. Pag ang Diyos ang lahat ang gusto mo, alam mo, yung mga totoong nais ang Diyos talaga, nais sambahin ng Diyos, nais maranasan sa paglingkuran ng Diyos, subsub yan sa Word of God, sa love letter ng Diyos. Kaya pa nang dumating sa bahay ni Obed-Edom, yung Ark of the Covenant, alam niya ang gagawin niya. Alam niya ang Pentateuch. Alam niya ang Word of God. Alam niya ang Leviticus. Alam niya ang Deuteronomy. Alam niya ang Bible. No wonder na may bless siya. Lover siya ng Word of God. The question is, sa ating mga tahanan, mahal ba natin ang salita ng Diyos? Well-versed ba tayo sa salita ng Panginoon? Napaparangalan ba siya? Si Obed-Edom, alam niya ang kanyang gagawin. Ready siya. Hindi siya tumanggi. Bakit? Alam niya ang Bible. Dalahin ko po lahat tayo, from Genesis to Revelation, alin mabasa natin? Ng buo, kahit 1 year lang. Can I have an amen? Nakakaya kung pastor tayo, hindi man binabasa ang Bible. At hindi tayo familiar sa buong Bible, in and out of the Bible. Dapat alam natin ang buong Bible, binabasa yan. Ang mga nagmamahal ng salita ni Yahweh pagtapalain, ready yan. Binabago tayo ng Word of God. Amen? Alam, yung pag-preaching namin, hindi Word of God, walang mangyayari. At pag tayo ang ating meditation, in the Word of God, pagkatapos, Sunday ka lang nakikinig, what will happen? Itong si Obed-Edom, lover of God's Word. Lahat ng lover of God's Word, magsabi ng Amen. Sana, dalangin natin, lahat tayo sa ating mga tahanan, hindi madali yan, maraming kakompetisyon ang Word of God. Tulong-tulong tayo. Amen. Tahanan, mga anak, mga magulang. Huwag nating ayaang matalo ang Word of God ng anumang entertainment. Please, make the Word of God the priority in our household, sa ating mga pamilya. Hallelujah. Ito pang maganda kay Obed-Edom, he was ready for God's presence. Siguro kung hindi ka ready sa presence ng Lord, yung makita mong may namatay, di ba? At i-welcome mo yung Ark of the Covenant, parang nag-i-invite ka ng judgment. And yet, Obed-Edom was prepared. Ready siya. Puno siya ng Word of God. Worshipper siya. Wala siyang tinatago sa puso niya. Alam mo, ang nagbibigay sa ng boldness, ng confidence, wala kang iniipit. Walang morbi sa buhay natin. Amen? Ang isang nag-aalis ng confidence sa maraming mga tao ngayon, kung bakit hindi makatayo, hindi makapaglingkod, maruming kaisipan, pornography. Pornography. Kaya ang iba, walang boldness, walang confidence. Ang utak nila, ang isip nila, divided, narurumihan, nako-contaminate. Hindi ng Word of God, hindi ng presensya ng Diyos, but pornography. Worldly system. Pero pag malinis ang puso mo, na wala kang pornography sa buhay, you have the confidence. Kagaya ito ni Obed-Edom. Ready sa presence ni God. Can I have an amen? Pangatlo, why Obed-Edom na blessed? He developed a godly culture that prepared his household for God's presence. Hindi lang siya ready. Nirespeto siya ng kanyang mga anak. Sinusunod ng kanyang asawa. Believe, pati biyanak, pati katulong, household. Lahat ang nasa kanya. Siguro pati aso, pati pusa, pati loro. Ano ba nang nasa kanya? Na-bless. Bakit? May kultura. May magandang kultura, may magandang atmosphere. Ano pong binibuild natin, tradisyon o kultura sa bahay natin? Dapat pag-increase ng presence. Amen? Pag-increase ng worship. Pag-increase ng respeto sa Diyos, ng pagmamahal sa bawat isa. Yung kulturang dapat na-develop
sa buhay natin. Kaya no wonder na blessed Obed-Edom greatly. Siguro, ang unang napansin sa bahay niya, bakit? 3 months nila, 3 months. Nagtataka sila mga kami bahay. Bakit masaya sa bahay nila? Bakit ibang klase yung joy nila? Bakit nagmamahalan? Bakit may mga blessing, yung kalamangang pananim, lahat ay bless? No? Sobrang pagpapala. Anong meron sa kanila? The ark. Kasi nakasumpong ng tahanan ng lugar ang kaluwalhatian ng Diyos. Remember the ark, it represents the glory of God. At ang glory ng Diyos, the Shekinah glory of God, naghahanap ng lugar. Not everyone can accommodate, can bear, can contain the glory. Matindi yung glory ni God, yung presence niya. Kaya napakahalaga. Sa buhay natin, ang pagiging maka-Diyos, hindi lang Sunday, hindi lang Monday, kundi day in and day out. 24/7, dapat dedicated tayo sa Diyos. Palakpakan natin si Yahweh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ito ang good news. Maaari sa inyo inahanap ang, sana yung ark dumating sa akin. Sana maranasan ko yung ark, ready ako. Alam mo mga kapatid, greater than the ark of the covenant ay nandito ngayon, si Jesus. We have Jesus greater than the ark of the covenant. Amen? Kay Jesus, nasa atin ang lahat. Siya ang ating pastol. Siya ang tinapay ng buhay. He's the light of the world. Amen? He's our healer. He's our provider. Hallelujah. He's the living water. Ano pa? Ano pang maisalit about Jesus Christ? He's our shield, our rock, our fortress, our El Shaddai. Lahat doon na kay Jesus. Kompleto po tayo. Kaya, pwede rin ma-bless ang ating buong sambahayan dahil kay Jesus. Alam niyo po, nung ako po ay mag-6 na taong gulang, may nangyari po sa pamilya po namin noon na hindi pagkakaunawaan. Siguro 6 na taon ako, mag-7 taong gulang. Nandun pa kami sa lumang bahay. May nangyari po noon at malungkot na malungkot. Dumaan kami sa isang matinding crisis sa buhay. Nawalan kami ng pag-aari at wala kaming pag-aari sa lupa. Walang-wala. Although yung lolo ko noon, pinatira niya kami sa isang kapirasong lupa. Lolo ko noon, doon kami. At madrama yung buhay po namin noon at parang walang pag-asa. Nagkasakit pa yung nanay ko. Nagkasakit siya. At sa mga panahon yun, nagkakasakit din po ko noon nung elementary days. Pero isang bagay nakita ko, yung nanay ko nagpipray. Ginagaya ko siya. Madalas sabi niya, Alvin, sabi niya, punta tayo sa kapilya. Imbisita sana. Tugi ko po. Ganun. Hanggang sa nagbasa kami ng Bible, na born again ako, na born again siya. Nakakilala sa Panginoon. May nangyari sa pamilya po namin. Dumating si Jesus. Nakapag-abroad yung kuya ko, si Kuya Arnel, Saudi, and then napunta ng Brunei sa Shell. Hanggang nakabili kami ng bahay namin. Although doon sa bahay na binigay ng lolo ko, nandun pa rin kami noon. Then, ang ginawa ni Lord, yun, binigyan kami ng malaking lupa. Nakabili yung kuya ko na malaking lupa. At house and lot. At ang maganda pang nangyari ito, yung lolo ko ay nagkasundo ang pamilya namin. May nangyaring milagro. Pag nakikita yung lolo ko, talagang tinitingnan niya ako. Mga uncle ko, napakabait nila, Ako, Papa Joel, ka-basketball. Nasabi ko tuloy yung pangalan niya. Alaro ko ng basketball yung uncle ko. Di ba yung nangyari? Nagkaayos. Napag-pray yung lolo ko, pati yung lola ko. Nagpunta pa sa kasal natin, dear. Yung pang mahirap na parang imposible ng maayos, ma-repair, na-repair. Kaya na-miss ko si lolo ko, saka si lola. Ang ganda po nang nangyari, na-restore. Nang dumating si Jesus sa buhay po na, sa pamilya. Pag ako'y nakapag-asawa, naging pastor, nakapag-asawa.
At nakita ko yung blessing na yan. Hallelujah. Mga kapatid, we have Jesus, His presence, His Word. Higit pa sa Ark of the Covenant. Amen? Kaya nga po sa ating mga tahanan, i-welcome natin siya. Ang ganda po nang nangyari, hindi ko lang kaya ikwento lahat, pero nagkasundo, reconciliation, naging masaya. Walang mahirap sa Diyos. Minsan, marami mga tahanan ngayon, parang malungkot pag Pasko, wala yung tatay, may mga wala, magulang. Kapatid, papaghariin natin si Jesus sa buhay natin. Let us honor Jesus in our home. God will move. Magkakaroon ng restoration. Mabe-bless ang ating buong sambahayan. Amen? Kaya nga po ang challenge ko ngayon sa gabi ito, let us build a home ready for God's presence and glory. Let us build a home. Our homes say a lot about us. How we spend our time there, the way we decorate, and what we do inside its walls speaks volumes about what we believe. Ano ba ang nakapaskil dyan? Baka may nakapaskil dyan mga kalendaryo na malaswa o alak. Speaks a lot. Anong nasa ating mga tahanan? Anong ating mga dekorasyon? Dapat salita ng Diyos. Amen? As a Christians, our homes should be marked for God and reflect Jesus in everything we do. Ito ang nangyari kay Obed-Edom. It needs to be evident that Christ is alive there. Buhay ang Panginoon sa ating mga tahanan. Hallelujah. In order to build a godly culture in our home, we must center it around God, His will, His desires, and His word. Pag ginawa natin yan ng ating mga tahanan, nakasentro sa Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang naisin, at sa Kanyang salita, sa Holy Spirit, sa Kanyang presensya, ang kwento na ang mangyayari sa ating mga tahanan. Remember this, culture determines everything. Culture dominates. Bakit umunlad ang Singapore? Culture of discipline, excellence. Discipline, excellence. And sa business and trade, matindi sila. Umaasa lang yan sa tubig sa Malaysia. Dati kasing iisa yan. Maliit na bansa. Pero hindi naiiwan sa Amerika at sa China at sa Inglaterra ang Singapore. Bakit? Si Lee Kuan Yew may nilakwan na kultura, disiplina, excellence, honor. No? Dangal sa sarili. Tayo higit pa doon dapat. Kasi we have Jesus in our hearts. So we determine, mga tatay, mga nanay, mga Christian, maaaring hindi ka tatay, pero Christian ka, you can determine what kind of culture will dominate your house. Ikaw ang magdadala ng pagbabago. Mabe-bless ang ating mga tahanan. Amen? So let us make our home ready for God's presence, for God's glory. Like Obed-Edom. Paano kaya si Obed-Edom hindi ready? Ilang kaya sa atin ang talagang ready? Baka kakailangan tayo ni Abinadab, nandyan, pero walang impact, walang influence. Awitin natin muli yung inawit natin kanina, yung about I want you. Hallelujah. Tumayo po tayo. Hallelujah. Kung kailangan natin magsabi ng sorry sa ating pamilya, hindi tayo naging testimony, sa tatay, sa anak, sa magulang. Ito po yung panahon na ayusin natin. Magpakumbaba po tayo. Huwag tayong magkimkim ng galit. Huwag kang patisod sa asawa mo. Huwag tayong ma-pride. Bigyan natin ng lugar ang presensya ng Diyos. At sa gabi ito, as we sing this song, isurrender lang natin ang mga bagay na hindi natin kayang isuko sa Diyos. Hallelujah. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to live
Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to live. I'm not here for blessings. Oh yes, Lord. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I'm just going through the motions. I'm sorry when I just sing a song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Yes, Lord. I'm sorry when I'm caught with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to live. Oh, I'm not here for blessing. Oh, Lord. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I'm just going through the motions. I'm sorry when I just sung another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Hallelujah. Yes, oh Lord, we're sorry I'm sorry for neglecting, Lord. when I'm not with my agenda. I'm sorry You, Lord, when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Yes, Lord. yes, Lord. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing I just want you, else. Lord Jesus. Nothing We just want you in our home. Nothing else will do. I just want you. Nothing else will do.
Hallelujah. Buksan ang puso sa Diyos. Buksan mo yung kalaaban sa Kanya. Buksan ang buhay sa Kanya. Siya lang ang ating kailangan. Nothing else. Nothing else. We just want you, Lord Jesus. Nothing else, oh Lord. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Lord Jesus, we welcome your word. Father, we appreciate your love. Makapag-develop po kami sa tulong ng iyong biyaya ng mga Diyos na kultura. Sabi mga tahanan, pag-uugali, mga gawin, mga makakasanayan namin that glorifies you, that honors you. Maging sentro ka, O Diyos, ng bawat sambahayan. Maging sentro ka. Ang iyong mga salita, maging sentro. Ang iyong presensya, ang iyong kalooban, ang iyong layunin. Pahalagahan namin. Sabi mga tahanan, patawarin niyo po kami. Hallelujah. Sa ating mga tahanan, this is a new beginning to you. A new beginning. Pwede ba maghawak kayo ng kamay? Pamilya, tatay. Hindi tayo perfect. Walang perfecto sa atin. Maaari meron tayong pagkukulang sa ating kapamilya. Maaari hindi ka naging testimony. O maaari hindi ka pa Christian talaga. Hindi ka nagbabasa ng Bible. You don't love Jesus that much. Tonight, you can start all over again. This night is a new beginning to you. Magtalaga ng buhay, buong pamilya. Maging priority ang Diyos. Ang kanyang presensya at ang kanyang salita. God wants to increase us more and more. God will bless us to empower us. But we need to make ourselves ready. Our home ready. Anong kultura ang nagdo-dominate sa ating mga tahanan? Wasakin natin yung mga maling kultura, mga maling gawin. Maging paridad natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang salita. Yes, Holy Spirit, patuloy pong i-reveal sa amin. Kumisan obvious na po, hindi lang namin tinitingnan. Sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Jesus, bisitahin po niyo ang bawat sambahayan. Father, I declare the authority and the power of your word. Lahat ng mga bagay sa tahanan na maling kultura, mga maling nakasabit na kalagay, mga maling prioridad na hindi nag-i-encourage ng worship, ng devotion, ng prayer, winawasak namin. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, let there be cleansing. Cleansing by the blood. Every walls, every corner of the house, of the family. Pati yung aming mga puso, Panginoon, mga puso na isipan, malinis, mahugasan, lumaya in Jesus' name. Jesus, When I'm done with my agenda, I'm sorry. I forgot to show them how. Take me back to
Sa gabi ito tayo po iluluhod bilang pamilya. Maybe sa tahanan wala nagaganap na pagluhod sa prayer, sa worship. Tonight may mabibreak. As a family, sige po, luhod tayo lahat. Kahit nahihirapan ka, do it for the glory of God. Yes. Kasi yung pagluhod, iluhod mo ang iyong sambahayan. Iluhod mo ang iyong tahanan. Iluhod mo ang iyong sarili sa Diyos na mabuksan ang ating pag-unawa, ang ating isipan. Life is too short. Yung mahal mo sa buhay ngayon nandyan, pero isang araw wala na pala. Samantalahin natin ang pagkakataon. Pahalagahan sila, dalhin sila, iluhod sila sa harapan ng Diyos. At sa gabing ito sa ating pagluhod, may nagigiba, may nawawasak yung pride. Yung pride. Huwag kang mahiya, walang nakakahiya. Naluluhod ka sa harapan ng Diyos na nakikita na yung anak o na yung asawa. Sige, luhod ka lang. Bakit isang araw lahat tayo luluhod? Ngayon ang ating pagluhod, pagpapakumbaba, pagsamba, pagkilala na kailangan natin siya sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay. Yes, Lord. Kasi yung pagluhod, ilapit mo yung asawa, ang yung anak. Bigkasin mo kala mga pangalan. At kung may pinapakita ng Holy Spirit sa iyo na pagkukulang na, sabi mo, naisip mo, okay lang yan, pero hindi pala. Malay mo, nasaktan pala. Mamaya, lapitan mo siya. Yakapit mo, sabi mo, I'm sorry. Hindi lang tayo dapat kay Lord magsabi ng I'm sorry. Sa ating kapamilya, maging sa iyong anak. You can say, I'm sorry. Hallelujah. Sige, iluhod mo siya. Yes, yes. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing Yara, else. baba, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want We're sorry, oh Lord, we're sorry for neglecting the family, neglecting the spiritual life, the culture, the atmosphere of our home. We're sorry. We're sorry. I'm sorry Thank you for the blood. when I just Thank you for the grace. another song. Thank you for restoring Take me us. back to where we started. Shara-bara-bara-bara-bara. I open up my Shara-bara-bara. heart to you. Yes, open up my heart to you, Jesus. Amen. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough.
'Cause Hallelujah. nothing Yes, else, Lord. nothing else, nothing else will do. I just want you. Tayo po'y tumayo ngayon. Hallelujah. Maghawak po tayo ng kamay. Total pamilya naman po kayo. Maghawak ng kamay. Ang gabi ito ay bagong pasimula sa bawat tahanan. Kagaya ni Obed-Edom, may kultura. Lover of God's Word, lover of God's presence. Godly culture. A culture that honors and glorifies God. Hallelujah. Sa paghahawak na kamay na yan, pasalamatan mo ang Panginoon sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa magulang. Bigyan ko tayo. Hindi mo piniling may panganak ka sa pamilyang yan. Nilagay ka ni Yahweh dyan para maging blessing. Kagaya ni Obed-Edom. Huwag mong akalain na hindi ka gagamitin ni Lord. No. Gagamitin ka niya. Sino makaakala si Obed-Edom na isang Gittite? Hetero. May headline ng buhay niya. At na-encourage sa David na muling kunin ang ark. Sapagkat si Obed-Edom pinagpala. Naging modelo siya. Maraming magnanais na maranasan ang presensya ng Diyos. Dahil nakita ang pamilya mo, blessed na blessed. Nag-uumpisa yan sa pagpapakumbaba. Pagkilalang Diyos ang kailangan natin. Yung lakas natin galing sa Kanya. Yung talino, yung abilidad galing sa Kanya. Marami matalino, maabilidad. May lakas, pero walang nangyayari. The missing factor is the presence of God. Because the glory of God, the presence of God, attracts favor and blessing. Hallelujah. At kilalanin mo rin na ikaw ay nandyan sa pamilyang yan to be an instrument of blessing, to be an influence, to build a godly culture. Hallelujah. Habang nakahawak ang kamay, pinapasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. May nangyayari milagro sa tahanan ngayon. Yung dilim na tatanggal. Yung impluensya ng mga demonyo na wawasak na barabaran. Dahil nagpakumbaba tayo. Humble yourself therefore under the mighty hand of God and He will exalt you. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Now the angels of the Lord surrounds your house right now. The heaven is open. God's glory is upon you right now. Upon your family. Yung mga demon spirit of malas, of curse, of sickness, of viruses, nawasak na in the name of Jesus. Salita ng Diyos mangyayari. Psalm 91. Because you have set your love on me, therefore I will be with you in trouble. I will answer you when you call. I will bless you. I will reward you with long life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Salamat. Abang Diyos, pinagpala na po ang bawat sambahayan. Na-restore yung presence, yung power, yung purpose mo sa bawat sambahayan. Kagaya sa bahay ni Obed-Edom. Pagpapalain ang lahat ng nasa sambahayan ng iyong mga anak. Salamat po, Ama. We glorify you. We honor you today. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. 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 Bigyan mo ng high five ngayon ng tatay mo. Yes. High five si Mrs. Sabay yakap. Amen. Hallelujah. We love you, Jesus. Sige, yakapin mo, yakap. Appreciate one another. Speak blessing. Glory to God. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We praise you. Oh, raba, 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 raba. We honor you. We glorify you. Hallelujah. Praise God.
Bago tayo mag-closing prayer, muli po, salamat sa bawat tatay na sa bahayan. Alam ko, mayroon tayong mga member na sila pa lang ang born again. Yung tatay, nanay, o hindi pa. At maaari meron sa inyo na persecute. Tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Gagamitin ka ni Lord. Magpakita ka lang ng magandang testimony. Maging masipag ka lalo sa paglilingkod at sa tahanan. Maging blessing po tayo. Amen. Hallelujah. So, parang bitin tayo, no? Parang gusto pa natin bukas. Although meron tayong morning watch. So anyway, let us be led by the Holy Spirit. Ano bang po yung gusto pang ipagawa ng Lord sa atin, gagawin natin. Pero ngayon, focus tayo ngayon. Yung ating assignment ngayon, mag-build ng kultura sa ating mga tahanan. Mula sa teaching, mula kay Pastor Zion hanggang sa araw na ito, di ba? I-apply natin lahat yun. I-apply natin at may mangyayari maganda sa ating mga tahanan. Salamat po sa mga sa main, yung mga nag-preach, yung mga sa media, mga worship team dyan. Hallelujah, gabi-gabi nandyan kayo. Salamat po sa inyo sa maging dito po sa Magalang, nandyan. Nag-recruit tayo si Pastor William, si Pastor Boy, si Kuya Ramil, ano? Si Pastor Edmund nandito. Si Pastor nandito ka. Kasi dapat talaga, sabi ko, nasa bahay kayo, mga tatay, no? So anyway, masayang-masaya po tayo. Amen. All glory to God. We love you, CIY family. We love you po. We love you. Ang talagang magagawa namin sa inyo, ituro ang Word of God. Ipanalangin kayo. Amen. Pastulan po kayo. Hallelujah. Supernatural increase ay ating mararanasan. Salamat sa ating mga cell leaders, sa mga primary 12, sa mga outreach pastor natin, maging sa Europa, sa pangunan ng Pastor Rick at Pastor Ashen, at mga pastor po dyan, mga cell leader. At sa mga kayo naroon ngayon, we love you po. Pangingin sa mga hindi naka-Christ in you, we love you po. Hallelujah. Sa Japan, sa Japan at hindi ko na bababagin na naman. We love you, Shalom. Nautas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Father, we thank you today. We give you glory. We honor you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyong mga ginawa at gagawin pang matindi sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, at sa bansang Pilipinas. Lord, not unto us, but to your name, give glory. We thank you. We worship you. We love you. We give you all the praise. Now receive the blessing. The Lord our God bless you. The Lord our God will keep you. God will make His face to shine upon you. He will be gracious unto you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Pagpapalain niya ang bawat tubig na iyong iinumin, bawat tinapay at pagkain na iyong kakainin. Pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos at ma-enjoy ninyo ang inyong mga pinagpaguran, ang gawa ng iyong mga kamay. Pinagpala na ang inyong buong sambahayan dahil kay Jesus. Sa makapangyarihang pangalan po ng Diyos Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu, ito pong aming panalangin. At tayong lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
God bless you po. Hallelujah. Amen. Thank you po.